Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithinya't kalooban. Papuri sa'yo, Panginoong Hesukristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at tumahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin, isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-3 linggo ng 40 araw na paghahanda at bago po tayo tumawid patungo sa ika-4 na paglalakbay natin o ika-4 na linggo, atin po muna muling balikan at nawa ay patuloy nating pagnilayan, patuloy nating isipin. Maganda po yung maging habit natin na maya't maya ay inaalala natin kung ano ang mga salita o mga pagbasa na atin pong naririnig. Kung hindi man tayo, gaya ng sabi ko, hindi man tayo masipag magbasa ng Biblia sa ating mga tahanan, kahit nga nasa cellphone na o gadget na yung mga salita ng Diyos, pero yun nga lang, sa kasawiang palad, pagdating sa salita ng Diyos, medyo tamad tayong maglaan ng oras para magbasa kahit man lamang yung mga readings of the day. Pero ngayon po, atin munang balikan ang mga salita na ibinigay sa atin sa linggong ito. Nung Lunes, matapos po na hindi kilalanin si Kristo sa kanyang sariling bayan at matapos na siya ay pagbalakan na ihulog sa bangin dahil sa galit ng mga kausap niya, pero ang ginawa ni Kristo, ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Magandang paalala sa atin na hindi natin kinakailangan nipilit ang ating mga sarili. Kung ayaw sa atin, mas mainam na wag nang patulan, iwan na lang sila at magpatuloy sa atin pong gawain o sa ating misyon. Noong Martes, ang sinabi naman, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.
Ito ay patungkol doon sa isang tao na may utang na 5 milyon, siya ay nagmakaawa at siya naman ay pinatawad. Pero yung may utang sa kanya na 500 ay hindi niya pinatawad. Kung kaya't ito ay kinagalit ng hari at siya ay pinarusahan. At ganoon din ang paalala ni Kristo na tayo ay pinatawad ng Diyos sa laki ng ating mga kasalanan, kung kaya't ang paanyaya, matutunan din nating patawarin ang mga nagkakasala sa atin. Noong Miyerkules, ang sabi sa atin, ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ito naman yung patungkol din sa kanyang pagpaliwanag na hindi siya naparito para baguhin o palitan ang kasulatan, kundi upang ito ay kanyang ituro at isabuhay. Kaya maganda na maya't maya, alalahanin natin ano ba ang mga kautusan na ibinigay sa atin ng Diyos. Noong Huwebes, paalala ulit ni Kristo na mahalaga na talagang tayo po ay mayroong pinangahawakan ng mga salita ng Diyos. Kumbaga pinaghuhugutan sa mga panahon at sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Ang sabi niya, kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ibig sabihin, no, kung ang kanyang sarili ay talagang malinaw ang pagkilala, malinaw ang pundasyon, kahit anong paninira o mga pangbabash, hindi ito panghihinaan ng loob. Kahapon, pinaalala sa atin ang tungkol sa pinakamahalagang utos, yung tanong na ano bang mahalagang utos, at sinabi ni Kristo, at ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa, gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. So, matapos ng ipaliwanag, pinakamahalagang utos, ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa, gaya ng iyong sarili. At ngayon, binibigay sa atin ni Kristo ang paalala muli, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kaya nga dito po sa halimbawa na ibinigay ni Kristo, 2 lalaking nagpunta ng templo, isang Pariseo at isang Publikano. Pariseo, bida-bida sa kanyang lahat ng mga ginagawa, samantalang ang Publikano hindi man lamang makatingala at ang kanyang sinabi lang, mahabag kayo sa akin, isang makasalanan. Nanawa hindi tayo mahulog sa paniniwala na tayo po ay nagiging mabuti sa dami ng ating pong mga religious activities, sa dami ng ating pagdarasal, na para bang sinasabing hindi nangangahulugan na araw-araw kang nagsisimba ay nagiging mabuti tayo sa ating kapwa. Dahil madalas lang, no, sabi nga dito, inisa-isa nung isang Pariseo ang mga bagay na hindi niya ginagawa, pero nang aapi at nang mamaliit ng kanyang kapwa. At hindi yon ikinalulugod ng Diyos. Tandaan natin mabuti, ha? Walang naitatago sa Diyos. Alam ng Diyos maging ang kaibuturan o kaloob-looban ng ating puso ang kung bakit yung motivation natin at kung bakit natin ginagawa ang isang bagay.
Maari tayong magtago, no? At maaring pagtakpan natin ang ating mga maling ginagawa, ang maling mga intensyon, at sa mata ng tao o pwedeng masabing napakabanal natin, pero sa paningin ng Diyos, wala itong maitatago. Kaya nawa, pagsikapan natin, no, yan lang naman ang inahangad sa atin, yung matuto tayong magpakumbaba, aminin ang ating mga kasalanan, at huwag magturo sa kasalanan ng iba. Magtumingin tayo sa ating sarili at dalasan natin, no? Baka mas mainam, dalas-dalasan natin ang pagtingin sa ating mga sarili. Umarap ka rin sa salamin, makita mo kung ano ang iyong mga kahinaan, kakulangan, at huwag ibaling sa iba ang ating pong mga kasalanan. Amen.